Alam mo ba kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakanakakatakot na lugar sa Maynila? Ito ang Old Bilibid Prison sa Recto na ngayon ay Manila City Jail na. Itinayo ito ng mga Espanyol noong 1865. Isipin mo na lang, daan-daang libong bilanggo ang dumaan, nagdusa at namatay sa loob ng mga pader nito sa loob ng mahigit isang siglo. Mula sa mga ordinaryong kriminal hanggang sa mga bayani ng ating lahi, naging saksi ang lugar na ito sa kanilang mga huling sandali. Maraming kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa Old Bilibid. Ang pinakasikat ay ang tungkol sa mga kaluluwang ligaw ng mga bilanggo na binitay o namatay dahil sa sakit at pang-aabuso. Madalas daw may mga naririnig na sigaw, pag-iyak at kalabog ng mga kadena sa kalaliman ng gabi. May mga guwardya at preso na nakakakita raw ng mga aninong itim na naglalakad sa mga pasilyo, mga multong tila hinahanap pa rin ang hustisya na hindi nila nakamit. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay tungkol sa isang guwardya na nagroronda noon. Habang naglalakad siya sa isang madilim na bahagi ng kulungan, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking bilanggo na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya. Pero ang nakapangingilabot, unti-unting naglaho ang figura na parang usok. Mula noon, hindi na siya nagrondang mag-isa. May mga kwento rin tungkol sa mga selda na ayaw nang gamitin dahil sa mga kakaibang pangyayari. May isang selda raw kung saan may isang preso na nagpatiwakal. Simula noon, sino mang ilagay sa seldang iyon ay nagkakasakit o di kaya'y nababaliw na parang may bumubulong sa kanilang isipan. Sinasabi nilang ang kaluluwa ng presong iyon ay hindi matahimik at naghahanap ng karamay. Ang mga pader ng Old Bilibid ay hindi lang bato at semento. Bawat sulok nito ay may dalang bigat ng kasaysayan, bighati at mga lihim na hindi na kailanman mabubunyag. Ang mga kwentong ito ay paalala na ang lugar ay hindi lang isang simpleng kulungan, kundi isang libingan ng maraming nawawalang kaluluwa. Salamat sa panonood. Ako si Ghost Terry at kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang nakapangingilabot na kwento. Hanggang sa muli.